Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta kayo ka-coffee? Maganda ba yung tulog nyo? Marami, maganda yung tulog dahil na-aresto itong si Digong Pero marami din, medyo malungkot. May mga umiiyak ka-coffee. Halimbawa si Lorraine Baduy, Best Actress, si Philip Salvador. Yan, mga Best Actress yan sa pagkakahuli kay Digong. So anyway, may nawawala ka-coffee. Meron pong hindi matagpuan. Ewan ko kung nakita nyo na siya. Hindi siya nagpaparamdam. Sa lahat ng mga senaryo na nangyari, sa lahat ng drama na ito, kung political drama man ka-coffee, sa teorya kung ano man yan, meron pong nawawala na isa sa mga karakter ng pelikulang ito o ng drama. Siya ay si Bato de la Rosa. Finding Bato. Nasaan si Bato? Susunod na ba siya ng ICC? Mukhang siya na ang isusunod ng ICC. Dahil kung nangyari kay Digong yan, naaresto yan dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng Interpol, mangyayari din po yan kay Bato at maaaresto din po yan. Siguro kaya tahimik si Bato, hindi nagpaparamdam. Ilang araw nang lumipas simula yung event sa Hong Kong, may natunugan, di ba? Ang kwento nga niyan tatakas na ba si Digong, nakatunog ng warrant of arrest. Hanggang makabalik yan, hanggang maaresto, hanggang dinala na po ng jet papunta sa Dubai, and then papunta sa The Hague. Wala tayong marinig na statement mula kay Bato. Isa siya sa respondent dito. Tuloy, maging ang mainstream media napapansin na, nasaan ba si Bato? O baka hinuli na ng ICC? Hindi natin alam, walang balita ang ICC Interpol warrant not for him, but where is Bato de la Rosa? Sabi ng Enquirer.net. Sir, wala ka naman dun Nilabas na yung warrant of arrest Di ba? Na-publicize na yan, nakita nyo na. Nag-iisa lang doon si Digong. Pero sabi daw, isusunod daw ito. And syempre, sasabihin ng mga DDS, fake news yan. Sige, fake news. Yan din sabi niya dyan Sa warrant of arrest ni Digong fake news din Mabubulaga na lang kayo. The warrant served by the Interpol on former President Rodrigo Duterte did not cover Senator Ronald Bato de la Rosa. Still, his Senate staff declined to provide information about his whereabouts. Ayaw din. Tikom din ang bibig ng kanyang mga staff. Nasaan ba si Bato? Bakit hindi siya nararamdaman? Bakit hindi siya maglabas ng statement? Samantalang noon very vocal pa yan. Hinamon niya pa nga si Trillanes Di ba? Pagdating siya sa usapin ng ICC. Pero bakit ngayon, nag-iiyakan na yung mga DDS, yung mga supporters, tumakbo na yung iba dyan sa EDSA, tumakbo na sa kung saan saang lugar. Si Bato, na isa sa main character dito sa problema na yan, kasi siya ang PNP chief ng inilunsad yung tukhang na yan Tukhang yun na yan na 30,000 yun napatay May pananagutan din siya dyan Bakit tahimik siya? Dahil makukompromise yung kanyang Senate candidacy? Dahil baka hindi na siya iboto? Kaya tahimik siya? Or nilalaglag niya yung mga DDS? Iniiwasan niyang ma-affiliate sa mga DDS? Dahil kapag na-affiliate siya, ang daming galit sa mga Duterte ngayon lalo na kay Kitty. Bastos pala yung babae na yan. Diba? Yan ang lumalabas sa netizen. Ayaw nilang ma-affiliate sa mga Duterte. Siguro ganyan na ang pakiramdam ni Bato. Ayaw niya nang dumikit sa mga DDS kasi baka dyan siya matalo. Tuluyan siyang matalo sa pagtakbo niya sa pagkasenador. Kasi kung ikaw kakampi ka, nasaktan yung buong kakampi nyo. Yung buong partido nyo nasaktan Hinuli yung ninyo Yung foundation ninyo, yung tatay ninyo, hinuli, di ba? Tapos ikaw, tahimik lang. Uy, mga DDS, hindi ba kayo magagalit? Iniwan kayo nilaglag kayo sa ere Nasaan si Bato? Interpol warrant not for him but where is De La Rosa? Sabi po sa headline ng Inquirer. Sige, basahin natin yan. Hindi ko rin makita Wala siyang single statement bago tayo sumalang. Check natin baka meron na siyang statement. Buti pa si Robin Padilla kahit ChatGPT yung statement naglabas ng statement. Ang ganda ng English ni Robin Padilla Sa totoong buhay hindi naman ganoon At least naglabas ng statement. 'Di ba? Kahit papaano nagpalakas sa mga DDS yan. Si Bato wala Where is Senator Ronald Bato de la Rosa, the chief enforcer of the brutal anti-drug campaign of former President Rodrigo Duterte, was unusually quiet on Tuesday as the Interpol came to arrest his former boss at the behest of the International Criminal Court or ICC. Grabe naman kayo, Inquirer. Unusually quiet. Parang sinabi niya naman na madaldal itong si Bato. Parang sinabi niya naman na atribida itong si Bato at panay labas ng statement. Grabe naman kayo makadescribe. Nagtataka lang daw si Inquirer. Kasi unusually quiet itong si Bato de la Rosa.
Kasi usually naman daw, vocal yan, ka-coffee, naglalabas ng statement o kung ano-ano. Pero ngayon, bakit nananahimik? O, inquirer ha, kapag kayo balikan ni Bato ha. As the Philippine National Police Chief at the time, Bato was the highest law enforcement official, second in prominence to Duterte himself. Correct. Siya, very vocal dyan sa Tuktok Hangyo. Maganda raw po yung intensyon ng Tuktok Hangyo na yan. Pero 30,000 yung namatay. To face investigation by the ICC over the thousands killed during the crackdown in questionable police operations and vigilante-style attacks. Sabi nila, oh. Sige, iupo nyo ako. 6 months, tapos yan. Problema nyo sa droga. After 6 months, hirit tayo. Hindi pala kaya na 6 months. Sige, give us another 3 months. Ay, 9 months na nakalipas, hindi pala kaya. Give us another 3 months. Ay, 1 year na lumipas. Ano nangyari? Yun, dumami lang yung napatay. 30,000 ka-coffee. Baka mas sigit pa. Isipin mo yung chinugi nila. Chinugi nila yan. Ang daming inosente dyan. Hindi nabigyan ng due process. Tapos ngayon, magdedemand sila ng due process. Nasaan daw ang human rights? Inaabuso si Digong. Si Kitty hinaras daw. Napunit yung kanyang, anong tawag dyan? Yung sa blusa niya, sa blouse niya. Napunit. Paano yung mga biktima? Anong ginawa doon sa mga bata na chinugi? 3 years old, 15 years old, 17 years old. Yung iba nakikiusap eh. Tama na po, tama na po. May pasok pa ako bukas. Tchum! Chinugi ng pulis, abusadong pulis. Pinalabas ng laban. Sabi ni Bato, collateral damage yan. Programa nila yan ha. Tapos hanggang ngayon, DDS ka pa rin. Sabi nila, kayong mga galit kay Digong, galit kayo sa mga inaapi ng adik. Kinakampihan ninyo yung adik, sabi ng mga DDS. Kampi kayo sa mga adik. Kasi galit kayo kay Digong. Ganun ba yun? Ganun ba kababaw yung isip ninyo? Na kapag ayaw doon sa pagtsugi sa 30,000, kampi na kayo doon sa mga adik. Nakalagay sa konstitusyon natin. Kahit anong krimen pa yan. Inosente pa yan. Unless mabigyan siya ng hukom. Mabigyan siya ng judgment. Pero ginawa ninyo, hindi nyo binigyan ng patas na laban. Hindi niya nagawang ipagtanggol yung sarili niya. Mga bata ito ha, minor de edad. Chinugi ninyo. Tapos ngayon, si Digong, ang ganda-ganda ng buhay, ang ganda-ganda ng kalagayan niya dyan, naka-private plane pa yan, dinala yan sa dahig, ang ganda-ganda ng higaan, malambot. Maging yung kulungan niya, maganda. Pinasilip niya yung magiging kulungan niya dyan sa dahig. Tapos sasabihin ninyo, illegally detained. Sandwich lang daw yung pinakain, sabi ni Kitty. Kitty, sabi. Sabi doon ni, ng nanay. Sandwich lang daw po yung pinakain, kaya nalulungkot sila. The warrant served by the Interpol on Duterte, however, did not cover De La Rosa. Pero bakit nagtatago si Sir? Still, his Senate staff declined to provide information about his whereabouts. As of now, no official statement yet from Senator Bato. I will update if there are developments. His media relations chief, si Sedi De La Rosa, said in a message to reporters. Si Bato, nakatunog yan. May intel pa rin yan eh. Dating hepe ng PNP yan. Yung mga tao niya before, nung chief pa siya, nandiyan pa rin sa loob. Nandiyan pa rin sa PNP. Once na may dumating na impormasyon, oy sir, to ha, may natanggap kami ha. Abiso ha, warrant of arrest. Galing sa ICC. Siyempre, bibigyan nila ng tip si Bato. Kaya hindi sumama sa Hong Kong yan. Kasi kung sumama sa Hong Kong yan, kabado 20 yan. Kakabahan talaga yan bago umuwi ng Pilipinas. Kasi alam niya na mayroong warrant of arrest. Kaya nga may trumaidor kay Digong eh. Within his circle eh. Mga kakampi niya, trinaidor siya. Pinaalis lang oh. Kasi kung hindi yan sa airport lumapag, hindi ganyan kadali, as smooth as that, yung pag-aresto sa kanya. Kung hindi yan umalis, kung nasa Davao lang yan, nasa Mindanao yan, hindi magiging ganyan ka-smooth yung pag-aresto kay Digong. Eh thank you. Trinaidor ninyo si Digong sa kung sino man yung nasa loob niya. Sa team niya rin yan, sa core niya rin yan. O sige, actually, grupo ni Kibuloy yan eh. Kasi yung event na yan, Kibuloy sponsored yan eh. Diyan sa Hong Kong eh. Pinaalis nyo lang si Digong oh, pinahamak ninyo si Digong. Paano na yung kampanya nyo yan? Sino lang a-attend? Pinahamak ninyo yung tao. Nananahimik dito sa Pilipinas, diyan sa Davao, pinagod ninyo. Dinala nyo pa sa Hong Kong, pinagsalitaan ninyo dyan, kinaray-karay nyo pag uwi. Ayan, easy peasy. Arestado.
ng Interpol. Samantala kung nasa bahay nila yan, hindi ganyan yan. Siyempre may CCTV, daming tao dito, maraming pulis, itakas nyo na yan. Idaan nyo na sa ganitong daan. Di ba? May trumaidor sa kampo ng mga DDS. Nilaglag ninyo ang tatay ninyo. Kayo din may kasalanan yan. Si Bato, tingnan mo, safe. Nakatunog eh. Pero hindi pa tapos ang laban ni Bato. Kanina, meron ako nakita, analyst ito ka-coffee, isang abogado. Ang pinupunto niya dyan, hindi siya nag-iisa. Ito. ICC may issue more arrest warrants versus Duterte's co-perpetrators, says counsel. Hindi lang si Digong. Yung mga co-perpetrators niya, yung mga kasabwat niya sa implementasyon ng tukhang na yan, tuktukhang yun niya, nung mayor pa siya, eventually may issue din niya ng warrant of arrest. Kaya nga mali yung pagpunta ni Sara ngayon eh. May mga nababasa rin akong analysis eh. Si Sara lumipad na, papunta na siya ng The Hague, di ba? Siyempre, kinakailangan niya pumunta, punta niya yung tatay niya. Mali yan. Sabi ng mga analyst. Kasi paano kung nandoon na yung warrant of arrest niya? If you recall correctly, tayo ka-coffee, di ba? Sinabi nila, isa din sa respondents doon si Sara Duterte. Si Trillanes ata nagsabi niyan. Isa si Sara Duterte doon sa respondents. Paano kung may warrant of arrest na yan dan? Di huli kayo. Dalawa agad. 2 birds in one event. Na-aresto na si Sara Duterte dyan. Bakit pumunta siya dyan sa The Hague? Hindi niya pinaubaya yan sa kanyang mga abogado. Baka hindi nila naisip yan kasi dala ng emosyon. Pero sana wag naman. Kasi manggagalaiti na talaga ang mga tao niyan kapag na-aresto pa si Sara. Dalawa na sila dyan magkasama. Pahinga muna. Pakalmahin muna natin ka-coffee. Baka sobra-sobra naman. Too much naman. Kayo naman masyado nyo namang binubugbog eh. Dapa na nga padadapain nyo pa. Wag naman ganon. The International Criminal Court or ICC may issue more arrest warrants. Naku po, nakakatakot yan kay Bato. Bato, makinig ka dito Abogado to nagsasalita Pwede daw pong mag-issue ng mas marami pang warrant of arrest itong ICC. Tapos na si Digong Ayan na, yung mga kasabwat niya hindi pa na-issue ng warrant of arrest. Mabilis na lang yan kasi may president na tayo. Once na mag-issue ng warrant of arrest, idaan sa Interpol, PNP, syempre tutulong na yan. Kasi kapag hindi tumulong ang PNP o ang Interpol, ano yan? Bakit si Digong tinulungan ninyo? Maaresto yan. Pero bakit itong si Bato hindi kayo tutulong? Diba? Suntok sa Interpol yan, sa Manila Interpol or sa PNP. Once na hindi ninyo gawin yan, kung ano yung ginawa nyo kay Digong. So kabahan na si Bato dyan. Kasi sa isip-isipin ni Bato, ito dapat isipin niya. Nahuli nga nila yung dating presidente. Ako pa kaya na dating PNP chief lang. Lalo na kapag hindi pa manalo sa pagkasenador yan. Wala na siyang immunity lalo. Kaya kinakailangan ni Bato ngayon, magdoble kayod siya. Gawin niya na yung kanyang best strategy para manalo sa pagkasenador. Kasi kahit pa paano, meron siyang proteksyon. Senador siya Pero natin guarantee yun Walang guarantee doon. Hindi siya pwedeng arestuhin ng ICC. Pero kinakailangan niyang manalo. Siguro nga, itong ginagawa niya ngayon, itong pananahimik niya, yung hindi niya pagsausaw sa issue, hindi niya pagbibigay ng statement o panlalaglag niya sa mga DDS na naghihikahos ngayon, parte ng strategy niya yan para manalo. At intindihin nyo na lang mga DDS, intindihin nyo na lang si Bato kasi kinakailangan niyang manalo. Pansamantala, iwan muna kayo Iwanan muna kayo sa ere. Do it on your own. Yan muna siguro ang style ni Bato ngayon. The ICC may issue more arrest warrants for co-perpetrators of former President Rodrigo Duterte in connection with the killings during his administration's tukhang. The lawyer of the families of the victims said on Wednesday. Sabihin nila fake news na naman yan. Sige, fake news na kayo ng fake news. Magugulat talaga kayo. Kung babasahin mo ang warrant of arrest, may mga indications na may iba pa maliban kay dating Pangulong Duterte. Kasi ang description na binibigay doon kay dating Pangulong Duterte, indirect co-perpetrator. Sabi ni Attorney Joel Butuyan sa GMA Integrated News, unang balita sa isa pong interview. Co-perpetrator pala. Indirect co-perpetrator pala. Si Digong, that's the term. Indirect co-perpetrator. Kumbaga, hindi siya yung on the ground na tsumutsugi. Sa 30,000 na yan, hindi siya yung on the ground. Indirectly involved siya doon. Ka-coffee, pero involved pa rin siya dyan. Indirect or direct, involved pa rin po siya dyan. At ang description nga, tama naman yung analysis dito ni Attorney Joel Butuyan na co-perpetrator. Kapag co-perpetrator, alam naman natin yan, meron siyang kasabwat. Definitely, hindi niya magagawa yan mag-isa. 30,000, machuchugin na mag-isa. Meron siyang mga kasabwat dyan. At isa nga dyan,
Sinabi na rin ito ni Trillanes na tong si Bato de la Rosa at marami pa pong iba, mga opisyal ng PNP, ang kasama dito sa mga kinasuhan sa ICC. Kaya siguro tahimik na si Bato. Kasi ang kailangan na lang gawin ni Bato ngayon, magpakabait siya. Kung kinakailangan niya nga lumuhod siya sa presidente. Makiusap siya. May say pa rin ang presidente dyan. Aminin nyo man sa hindi, ka-coffee. May factor pa rin ang Philippine government. Not necessarily the president himself, but the Philippine government. Factor pa rin yan dyan. Lumuhod siya, magmakaawa siya kung gagawin niya. Para kahit pa paano, ma-delay. Sige. Hindi mo pwedeng burahin dyan. Wala naman kapangyarihan si PBBM o ICC. Tigil nyo na yan. Wala naman ganyan Pero pag-delay, para ma-delay yung pag-aresto na yan, or ma-delay o hindi ma-aresto, hindi ma-implement yung warrant na yan, factor ang Philippine government dyan. Pasensya na sa mga loyalista, sa mga supporters ni PBBM. Alam niyo naman ako, very solid ako supporter ni PBBM, no? Pero that's the fact. That's the reality. May kinalaman pa rin po ang Philippine government dyan sa implementasyon nitong pagsaserve ng warrant. O baka gawin ni Bato yan? Magmakaawa siya sa presidente. Bawiin niya yung mga sinabi niya. Diba? Magpakabait siya. Baka magbago pa ang isip ng gobyerno. Yun. Kaya siguro ngayon, part na to ng strategy niya. Bait-baitan. Ang problema, baka bukas, iba na yung tono. Yun ang mahirap. Mahirap din magtiwala sa mga ganyang tao. Siya, sige. Hintay tayo, ka-coffee. Hintay tayo ng statement, diba to? Wala pa rin until now Wala pang nilalabas na statement. Siya, sige, ka-coffee. Komento ang inyong opinion, reaction. Baka may mga gusto po kayo sabihin. Ilagay dyan sa ating comment section. Nasa YouTube, Facebook, please like and follow and subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. Ingat kayo, ka-coffee. Ingat tayong lahat. At kalma lang. Baby, kalma. Kalma lang, ka-coffee. Sa mga sitwasyon na ito. Yung mga DDS, kalma lang din kayo. Hayaan nyo yung mga abogado ninyo magtrabaho. May paraan pa. Hindi pa huli ang lahat. Walang magagawa yung pagsisigaw nyo dyan sa EDSA. Sa Digos, sa Jensa, na kung saan man kayo magsisigaw. Kunin ninyo yung magagaling ninyong abogado. Si Roque, palabasin ninyo. Feeling ko naman yan ang tutulong sa inyo Kasi international lawyer Palabasin ninyo yan. Yan, pagawain ninyo ng mga argumento ninyo, ng mga ebidensya. Yan. Kasi pinabayaan or magpalit kayo, totally palitan nyo lahat ng abogado nyo ni Digong. Kasi tilan nyo, kung magagaling yung mga abogado ni Digong, hindi hahantong sa ganitong sitwasyon na inaresto na yung tatay nila. Diba? Palitan nyo lahat ng abogado ninyo. Siya, relax lang, ka-coffee, kalma lang. Siya, ka-coffee, maraming salamat sa mga sumama. See you in my next video. Bye-bye.